Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, grabe ang pasabog po, mga kabida, kagabi ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos po, laban ho sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Actually, hindi po inasahan po yun, mga kabida, na yun yung sasabihin po, ni Senator Marcos laban ho kay Pangulong Marcos po, mga kabida, yun, nabigla ang tao po kagabi. Yun ngang mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo parang nag-atubili po kung papalakpak ba sila, kung kakantsawan ba nila ito kung si Amy Marcos nung umakyat po ito sa stage po, mga kabida, matapos pong ipakilala po, ni Senator Dante Marcoleta po, mga kabida. Pero yung pag-atubili po, mga kabida, ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo na nandun po sa loob po ng Quirino Grandstand na palitan po ng hiyawan. Matapos pong banggitin po, sa wakas ni Senator Amy Marcos na yung kanyang kapatid po, mga kabida, si PBBM, gumagamit pala ng coke. Okay? Lulong pala sa coke, mga kabida, kasama yung kanyang asawa at mga anak. Okay? Eto, pakinggan muna natin ito kung si Senator Amy Marcos, mga kabida, yung kanyang exclusive na pahayag po kahapon laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Bago po tayo mag-comment, mga kabida, narito po. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid
kapatid sa ibang bansa, kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa dahil parehas pala silang mag-asawa. Naku po, para pong bomba po mga kabida, no, na sumabog sa gitna po ng Quirino Grandstand po mga kabida, yung pasabog po ni Senator Amy Marcos, ano, laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa unang banda po mga kabida, hindi ko lubos akalain po ano, na magawa po yun ano, ni Senator Amy laban ho sa kanyang sariling kapatid. Okay? Pero sa kabilang banda naman po, naintindihan ko po, ano, mga kabida. Siguro, yung pagtitimpi po, ano, ni Senator Amy Marcos ay hindi na po napigilan po, mga kabida. Ano. Sa kabila po ng kanyang warning, ng kanyang paalala po, mga kabida, bilang kapatid, ano, kay Pangulong Marcos, ano, simula't sila pa ay andun pa sa Amerika, ano, nung na-exile po sila mga kabida hanggang bumalik po ng Pilipinas, ang buong akala po ng presidential sister magbabago na po daw ano, ito kung si PBBM mas lumala pa raw ano, mga kabida. At siguro mas nangibabaw po yung kanyang pagmamahal sa bansa at sa mga Pilipino ano, mga kabida. Kaya yun, sumabog na po ito kung si Amy Marcos kagabi ano. Inilabas na po niya yung mga tagong sikreto po mga kabida na ang tanging may alam siya at ang kanyang pamilya po ano, mga kabida. Okay? Hindi po yun pagkakanulo yung ginawa po ano ni Senator Amy base sa ilan pong mga kritisismo po ano. Inakusahan kasi ito kung si Senator Amy Marcos po mga kabida no, matapos po niyang ibunyag yung tagong sikreto po ano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida na ipinagkanulo doon niya yung kanyang kapatid, siniraan doon niya yung kanyang kapatid, ano, mga kabida, anong klase daw kapatid ito kung si Senator Amy Marcos. Pero we cannot say that, ano, kasi unang-una po silang dalawa po mga kabida, simulat sa pool. Pagkabata pa po mga kabida, close na yan. Hindi po yan katulad ng ibang mga magkakapatid po mga kabida na nagkawatak-watak, ano. Okay? Simulat sa pool po, mula sa pagkabata hanggang lumaki, close yung dalawa, ano, mga kabida. In fact, siya pang tumayong ama, ano, dito ho sa kanyang mga kapatid po, mga kabida, nung kanyang ama po na si dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. po, ano, pumanaw, okay, nung nasa exile pa ito kong pamilyang Marcos po, ano, mga kabida. So, ganun po sila ka-close Okay? Pero sabi po ng ilang mga kritiko ni Senator Amy Marcos, bakit ipinagkanulo doon niya ito kung si PBBM? Hindi yung pagkakanulo, ano? Sa aking interpretasyon, tinulungan po mga kabida, ano, ni Senator Amy Marcos yung kanyang kapatid na bumalik po, ano, sa mainstream. Kasi ang tingin po niya, iba na po ang Pangulo, mga kabida. Ayon po sa kanya, hindi po sa akin yan. Ayon po sa kanya, mga kabida. Okay? Actually, sa totoo lang po, tama yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano? Unang nag-akusa po, mga kabida, na si Pangulong Marcos po ay isang lulong. Ano? Lulong sakop, mga kabida. Ano po? Diba? Kung maalala po ninyo, sa isang rally po, ano? Diyan po sa Davao City, mga kabida. Ano? Kung saan po inakusahan po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ito kung si PBBM na isang lulong po mga kabida sa ipinagbabawal na gamot. Okay? Siguro para sa akin po ano, hindi na po niya nakayanan po 'yon, ano?
matagal na pong itinago po niya na gusto po niyang ilabas pero hindi po niya mailabas dahil naawa ho siya sa kanyang kapatid. Ano? Pero kagabi po, yun, sumabog na po yun, mga kabida. Okay? Marami hong nagulat actually. Maraming nagulat. Ano? Marami hong hindi po makapaniwala po mga kabida, no? Na gawin po yun, banggitin po yun ng presidential sister. Ano? Kasi unang-una po, yung rally po mga kabida ng Iglesia ni Cristo is for transparency po yun. Okay? Hindi nga sila nanawagan po ng Marcos resign, ano? Kasi yun, for transparency lang talaga yun, ano? Doon po sa mga ginagawang investigasyon po, mga kabida ng gobyerno, laban ho dito sa sangkot po, ano? Sa issue po ng korupsyon sa flood control projects. At wala na pong iba yun, ano? Mga kabida. Kaya nga, after dun ho sa speech po mga kabida ni Senator Amy Marcos, okay, bigla hong nag-anunsyo po ito hong Iglesia ni Cristo mga kabida na tapusin na po ano, yung kanila hong supposedly 3 araw po ano, na rally mga kabida dyan po sa Quirino Grandstand. Dahil ho, hindi ko po alam kung ano po yung rason, ano? Kasi bakit bigla hong tinigil, ano? Kinat short mga kabida yung rally po ano ng Iglesia ni Cristo. Okay? Now, ano po yung epekto po mga kabida doon po sa ginawa po ni Senator Amy Marcos? Napakalaki ang epekto po ano mga kabida. Unang-una po, questionable na po ano yung kapasidad po ng Pangulo na pamahalaan po mga kabida no ang gobyerno po niya mga kabida. Pangalawa po, malaking effect po ito doon po sa kanyang mga nasasakupan po ano. Mantakin nyo ha, meron po tayong presidente na di umano lulong ano sa paggamit po ng coke mga kabida ano. Tapos meron pong Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na ganun po yung condition po ng kanyang pag-iisip po ano mga kabida. 'Di ba? Nakakatakot talaga 'yan. Okay? Nakakatakot po, ano? Mga kabida. Honestly, marami hong nagsasabi na walang ebidensya. Ito hong si Senator Amy Marcos dun sa kanyang aligasyon laban sa kanyang kapatid, ano? Alam nyo, kung meron man pong tao po makabida, ano, na mas nakakaalam po, ano, sa ginagawa po ng kanyang kapatid, ano, ng isang tao, yung mismo yung kamag-anak po, kapatid, ina, ama, ano? Sila yung may mas nakakaalam po kaysa sa atin po, mga kabida. Lalo-lalo na po, dito ho sa case po ni Senator Bongbong at Senator Amy Marcos, ano? Wala hong ibang may mas nakakaalam po sa mga nangyayari po sa pamilya Marcos po, mga kabida, kundi ito hong si Amy Marcos. So, in short, credibility-wise, credible si Amy Marcos po mga kabida. No? Kaysa dito ho sa mga bumabatikos po sa kanya, ano po, mga kabida. Di ba? So, yun lang po. Ano? Yung matagal na pong gusto po ng taong bayan po mga kabida, no? Na i-reveal ni Senator Amy, ano? Kung ano ba talaga yung totoo patungkol ho kay Pangulong Marcos po makabida pagdating na po doon ho sa paggamit po ng coke. Kahapon po, kagabi, ni-reveal na po ni Senator Amy Marcos. Okay? So, para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.